Sino nga ba ang mas makikinabang kung tuluyan ng maalis ang excise tax sa mga produktong petrolyo? Ang may hirap ba o mayayaman? Ito ang naging sentro ng pagdinig ng Joint Committee hearing sa Kamara kahapon. Ang buong detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Judea Bernardo. Judea. So when you remove the excise tax on gasoline, and in the case for diesel, na 85% po yung share ng 3 richest decile na yon, ang pinakamay kinabang po nito is actually those 3 richest decile. Sa pagbubukas ng ikatlong araw ng Joint Committee hearing kaugnay ng Legislative Energy Action Development o LEAD, ito ang isiniwalat ni Department of Finance Undersecretary Carlo Adriano kaugnay ng umanong dahilan kung bakit naunang tapyasan ng buwis para sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Sagot naman ng ilang mambabatas, kulang at hindi konkreto ang datos na iginigiit ng DOF mula sa Family Income Expenditure Survey ng Philippine Statistics Authority. So that's why we're surprised now na na only the rich will be able to be benefited. Of course not, Mr. Chairman. Clearly, the rich in this country is only 1.5%, not even 2%. These are the people receiving a monthly income of 180,000 to 240,000 a month and above. Ayon naman kay Representative Franz Pumaret, posibleng mag-away pa umano ang mahihirap at mayayaman dahil sa pahayag na mayayaman lang ang makikinabang sa excise tax reduction sa gasolina at kerosene. Can I just make a request, Yusek, no? Can we stop using yung word na yung mga riches, mayayaman, will just benefit from that? Sinesegregate natin sila eh. Yung mga ibang middle income sa akin, they use yung gasoline, diesel, they pay for their monthly dues sa pagbili na ng kotse. So maybe can you start using another term for that? Parang pinag-aaway mo yung mayaman tsaka yung sa lower sector ng society. Sa bahagi naman ng DOF, sinabi nito na handa na ang kanilang ahensya sa regulasyon at pagtatanggal ng excise tax sa langis. At ang hinihintay na lamang nito ay ang pag-i-issue ng executive order na magmumula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula rito sa House of Representatives, ako po si Judea Bernardo, DTV News. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.